Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay ating ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 112 at 113 sa manhwa series ng Solo Max Newbie. Pero bago po tayo tuluyang mag-umpisa ng kwento ay nais ko munang batiin ng lahat ng isang advance Happy New Year. Gayon din sa mga mahilig magpaputok dyan, medyo hinay-hinay po tayo. Gayon din ay medyo pasensya na po kung mayroon kayong maririnig na mga ingay sa aking ginagawang video sa ngayon sapagkat lubang nagsisimula na nga sila dito magpaingay ng kanilang mga paputok. So without any further ado ay atin na nga pong umpisahan ng tuluyan ang kwento. Lubos ngang di makapaniwala etong si Melina sa direktang komprontasyon na nais isagawa nitong si Jinhyuk laban sa napakaraming bilang ng mga halimaw na naroroon. Maging etong si Woolyang ay nababahala na rin at nais na gumawa ng daan upang makasigurado ng ruta na kanilang magagamit para sa pagtakas. Ngunit agad naman siyang pinahinto nitong binata at natanong ito kung sino nga daw ba sa tingin niya ang kanyang pinaglilingkuran. Nakuha naman itong si Woolyang ang pinupunto ng kanyang bossing at nawikang siya nga raw ang disipulo ng Dark Emperor. Sinang-ayunan naman siya ng ating pangunahing tauhan at binigyang diin na ang lahat ng mga halimaw na naroroon ay walang magagawa laban sa kanya. Kung kaya tangi magtiwala at sundin nga lamang daw siya ng kanyang bagong alagad sapagkat hindi niya kailanman hahayaang mamatay maski isa sa kanyang mga kasamahan na literal na ikinabiglang marinig nitong si Woolyang mga master. Ang katagangang iyon ay muling nagpanumbalik ng kanyang alaala kung kailan pa nga daw ba noong huling beses na may nag-alala para sa kanyang kaligtasan at kalagayan. Napakatagal na nga raw ng panahon noong huling beses na may taong nakaisip ng bagay na iyon. Kung kaya't batay sa seguridad ng payag na kanyang narinig, ay bagyang napangiti etong palaging seryosong si Woolyang. Sa mga oras ding iyon ay malakas na nagbigay ng kautusan etong babaeng ibon na kinakailangan nilang ipadala sa kabilang buhay ang mga dayuhang naroroon at kung sino man daw ang makakapaslang sa lahat ng mga ito ay bibigyan niya ng isang napakalaking pabuya sa pamamagitan ng pagkakaloob dito ng sariling teritoryo sa ikawalong padapag. Una ngang tumugon sa kanyang panawagan etong orc na nangangalang Kangor na nagmula pa sa Black Rock Tribe na nagnanais na labanan etong binata. Kagad nga nitong iwinasiwas ang kanyang napakalaking palakol, ngunit napakadali lamang siyang pinadala nitong binata patungo sa habang buhay na pagtulog. Ang iba pang mga halimaw na nakakita ng buong kaganapan ay literal na hindi makapaniwala na sa pamamagitan lamang ng isang sapak ay magagawang pabagsakin nitong ating pangunahing tauhan ang isang napakalaking orc. Alam nga rin itong binata na ang ikasyam na palapag ng tore ay nagtataglay ng 3 pinakatumatayong boss sa loob nito. Ngunit sa ngayon nga daw ay isa lamang sa mga ito ang naroroon at nakakapagduda na malamang nga raw ay naghahanda ang mga ito para sa isang kakaibang ritual. Mababakas nga sa pagmumukha ng babaeng ibon ang pagkabahala sa pagdating nitong binata at nag-iisip kung papaano niya magagawang patagalin ng oras hanggang sa dumating ang iba pa niyang makasamahan. Kasabay ng pagbibigay niya ng hudyat sa iba pang mga halimaw na naroroon na dapat na ang mga itong sama-samang atakihin ng sabay-sabay ang manlalarong nasa kanilang harapan na agaran din siyang tinugon. Samantalang sa gitna ng kaguluhang nagaganap ay masisilayan natin etong hirap na manlalarong si Jack na kapwa na pagtanto na imposible para sa kaniya ang magsagawa ng live stream. Problemado nga ito sapagkat kinakailangan nga daw niyang makontak ang iba niyang mga kasamahan sa labas ng tore. Do'y ipinakita din sa atin ang headquarters ng Awakened Association ng bansang Amerika habang makikita ang isang babaeng galit na galit buwat sa di ito makapaniwalang mawawalan sila ng kontak dito sa grupo ni na Jack sa loob na ikawalong palapag ng tore. Ang babaeng ang ito ay nagngangalang Ashley. Paliwanag naman ng kanyang kausap na lalaki na nangangalang Hagis ng mga manlalaro ng India, Russia at iba pang mga bansa ay kumikilos na rin batay sa kanilang mga personal na interes ng kanilang bansa. Kaya't upang matiyak ang kaligtasan ng bansang Amerika ay hindi sila maaaring magpadalos-dalos na magpadala ng iba pang mga manlalaro sa loob ng Tower of Trials. Alam nga daw ang bagay na iyon ng babae nang higit pa sa isang kagaya niya. Dagdag pa nga nito na ang nasabing palapag ay isang napakalawak na maze at bagya pa ngang sinisisi etong dagliang pagkilos ni Jack na mas naglalagay sa kanilang grupo sa isang napakadelikadong sitwasyon mga master. Nauunawaan nga rin daw nitong si Hagis na itong si Jack ay ang kanyang kasintahan, subalit huwag nga daw siyang maging masyadong OA. Pagkatapos nga ng kanilang pag-uusap ay napasapak na lamang ng napakalakas etong si Ashley sa pader at lubos na naiinay sa klase ng pag-aasta mayroon etong si Hagis sa kabila ng lahat ng mga nangyayari. Alam nga nitong babae na nasa panganib sa ngayon etong kanyang baby cakes
na napatingin na nga sa singsing na nasa kanyang daliri. Hanggang sa maya-maya ay na-activate nga ang skill na vision sharing mula kay Jack na nagbigay ng pagkakataon dito kay Ashley na masilayan ang kasalukuyan niyang sitwasyon habang ipinapayag na kapwa naroroon din etong sikat na player na si Unknown. Ipinaliwanag nga rin niya sa kanyang baby cakes na kapwa ang boss ng ika-9 na palapag ay naroroon din sa ika-8 palapag ng tore kasama ang grupo ng napakaraming halimaw. Labis nga niyang binigyang diin na dapat nitong ipahayag at balaan ang lahat ng mga manlalaro sa buong mundo na ang mga impormasyon hinggil sa batas na napapalob sa laro ay hindi isang bukas na libro na kagaya ng kanilang nalalaman. Magkaganoon man, sa kabila ng panganib na kinakaharap nitong si Jack, ay masaya pa rin etong si Ashley sapagkat alam niyang buhay ang kanyang nobyo. Sa mga oras ding iyon ay nagsimulang magpalabas ng live hinggil sa mga kaganapan sa loob na ika-8 palapag na isa di umanong hindi pinahihintulutan sana ng system kung kaya't ang lahat ng mga nanonood ay nagtataka habang pinapanood ang labang kinasasangkutan nitong ating pangunahing tauhan. Hinamon nga nitong si Jinhyuk ang babaeng ibon na labanan siya sapagkat tila ba isa lamang itong malaking duwag at nagtatago sa likod ng kanyang mga alagad. Hindi naman nasiyahan sa kanyang narinig etong babaeng ibon at mabilis na ginamit ang kanyang skill na tinatawag na lightning bolt upang gamitin laban sa binata. Labis namang nabahala etong sina Wuliang sa lakas ng kapangyarihang mayroon etong kinakaharap nilang halimaw na muli ngang mabilis na pinakawala ng kanyang pag-atake na direktang tumama para dito sa ating pangunahing tauhan. Ngunit muli lamang itong natigilan nung kanyang mapuna na kasalukuyang pinoprotektahan ito ng 5 espiritu. Naguguluhan nga itong babaeng ibon sapagkat ang mga nasabing nilalang ay dapat nananahan lamang sa ika-25 palapag ng tore. Kaya't bakit nga raw ang mga ito ay kasalukuyang nasa panig na ng player na si Unknown. Naluluha naman siyang sinagot nitong si Salamander na dahil nga daw iyon sa tumanggap sila ng malubang pagkatalo laban sa nasabing player. Doy kapwa naman inatasan silang 5 nitong si Jinhyuk na gamitin na ang kanika nilang kaanyuan sa battle mode. Gayon din ay malakas niyang nawika etong pangalan ni Wuliang na agarang naunawaan ang gustong mangyari ng kanyang bossing. Ang lahat nga ng ito ang siyang naging hudyat at nagbukas ng pahina para simulan ang isang malawakan at all-out war sa magkabilaang panig. Eto ngang si Mileena ay nabanggit sa ating pangunahing tauhan na lubang isang napakalaking gulo ang nilikha nitong binata. Gayon din ay napakalaking tulong nga rin daw ang mga kagaya ng 5 espiritu na nasa kanilang panig. Ngunit napatingin din sa kanya etong binata at inactivate agad ang Brand of Tribulation kung kaya't napilitan etong babae na sumali na rin sa kaguluhang nagaganap. Pasimple namang natanong nitong si Alice etong si Jinhyuk kung kinakailangan niya ng tulong na tinanggihan naman ng ating pangunahing tauhan. Sapagkat para nga daw sa kaniya, ang lahat ng mga ito ay pawang nasa ilalim ng kanyang kahandang inilatag sa labanan mga master. Muli namang inilipat ang eksena sa tahanan nitong si Yoyunwa na masayang binisita nga ng dalagang si Teresa. Gayon din ay nabigla nga siyang masilayan at isinaad ng kanyang kaibigan na kasalukuyang laman ng balita sa Amerika etong si Jinhyuk. Kung kaya't kapwa nga rin daw kanila itong sinusubaybayan sa ngayon. Mas lalo nga di makapaniwala etong si Teresa sa naging pahayag nitong dalawa na kanila ding agarang ipinaliwanag sa kaniya na kilala nila etong si Jinhyuk mula pa nung panahon ng kanyang kabataan. Kaya't kahit maglagay pa ito ng sandamakmak na maskara ay agaran pa rin nilang makikilala lalo na sa klase ng pagkilos na kanyang ipinapakita. Nababahala nga etong si Lee Tae-min sapagkat ang buong akala nga daw nila ay isa lamang napakalaki at boring na maze ang ika-8 palapag ng tore. Subalit kasalukuyang naroroon din etong pinakaboss na ika-9 na palapag ng tore. Patuloy nga na napaisip lamang etong dalawa habang eto namang si Teresa ay patuloy na inoobserbahan ang kaganapan sa loob ng ika-8 palapag pati na rin ang mga pagkilos ng kasamahan nitong binata na sina Mileena at Wuliang na noon pa lamang din niya nakita. Mabilis nga nitong idinidispatcha ang mga ogre na nasa kaniyang daraanan na sinusuportahan din ng kanyang mga kasamahan sa Blackwind Society. Pinuri nga siya ni Mileena sapagkat napakahusay nga raw nitong si Wuliang at kung magpapatuloy ang ganito ay tiyak na ang tagumpay para sa kanilang grupo. Ngunit sa pagdating nga nitong 2 pang panibagong halimaw ay tuluyang natigilan at binalot ng takot ang kanilang mga pagmumukha sapagkat ang mga ito ay ang Lizard King at Black Fang na kapwa nga mga tumatayong boss din ng ika-9 na palapag ng tore mga master. Tuwang-tuwa nga itong babaeng ibon sa kanilang pagdating habang ipinapakita ang tinatawag na Bone of Burned Colossus na nagagawang wasakin ng permanente ang mga sandata ng kanilang mga kalaban. Pati na rin ang branch soaked with pure blood
Na oras na tumanggap nga ang sino man ng pinsala gamit ang naturang item ay hindi na kailanman gagaling. Nakasalukuyan ay kapwa nasa kanilang pangangalaga. At dahil nga sa mga bagay na iyon ay bagyang mababakas ang pagkabahala sa pagmumuka nitong ating pangunahing tauhan. Etong ang babaeng ibon ay naiinis sa mga kapwa niya boss ng ikasyam na palapag buwat sa pagiging huli ng mga ito, na binigyang diin naman na hindi ganun kadaling makuha ang mga nasabing item kung kaya't muli ay kanila na lamang itinuon ang kanilang atensyon sa ating pangunahing tauhan. Eto ngang itim na lobo ang siyang unang kumilos at nagnais na siya mismong pumaslang sa binata kasama ang kanyang mga alagad. Do'y inatasan naman itong si Jinyuk, etong si Wuliang, na pansamantalang bigyan muna siya ng proteksyon habang naghahanda ng item mula sa pamilihan ng system. Agad naman siyang tinugon nito at kapwa kasama ang iba pang mga miyembro ng Blackwind Society ay nagsimula na silang karapin etong dambuhalang itim na lobo. Ngunit makikitang literal na nakakalamang ito sa lakas at bilis nilang tinataglay at plano ngang pahirapan ang mga aniya ay asurot na nasa kanyang harapan. Gayon din ninais nga nitong halimaw na gawing putahe ang isa sa mga ito na hindi naman hinayaang mangyari nitong si Wuliang at matagumpay na nailigtas ang kaniyang kasamahan. Hindi nga uminto etong si Wuliang sa pag-atake at sunod-sunod na nagpakawala ng kanyang mga mararas na pag-ataking tinatawag na Swift Shadow Strike na mas lalo lamang nagpakulo sa dugo nitong itim na lobo na nawika ngang lubang napakayabang nga daw ng individual na nasa kanyang harapan para sa isang pipitsugin tuta lamang ng murim. Eto namang si Mileena ay patuloy na kinakaharap ang napakaraming bilang ng mga goblin na nasa kanyang paligid. Hanggang sa maya-maya ay tinawag nga ang kanyang atensyon nitong si Jinyuk at nagbigay ng isang kautusan na kinakailangan niyang maprotektahan ng item na kaniyang nililika sa loob ng mahigit 2 minuto. Iyon nga daw ang susi kung nais nitong babae na makalabas siya ng buhay mula sa kaguluhang kanilang kinakarap mga master. Napangiti na nga lamang etong si Mileena at agarang isinad ang pagsang-ayon na gagawin nga raw niya ang lahat upang mabuhay habang inactivate ang kanyang skill at patuloy na kinakalaban ang lahat ng mga halimaw na naroroon. Tinawag nga rin itong binata ang isa sa 5 niyang espiritu na si Sylphid at kanyang ginamit ang skill na Leap of Wind para sa kanya upang magawang makatalon sa napakaraming bilang ng mga halimaw na nasa kaniyang daraanan. Ang kanyang pagkilos nga ay napuna din ng Lizard King na malakas na nagbanta na kaniyang papaslangin etong binata oras na bumaba ito sa kalupaan. Ngunit wala namang pake sa kanya etong si Jinyuk sapagkat kaniya nga ditong tinawag ang kanyang alagad na si Goguma upang mas mapadaling makalipad patungo sa isang partikular na direksyon at iniwang galit na galit etong Lizard King. Samantalang kasabay din noon ay ang biglaang pagginto ng livestream na isinasagawa sa ika-8 palapag ng tore na labis ngang ikinabiglang masilaya nitong mga kaibigan ng ating pangunahing tauhan, lalo na't papunta ng araw ang lahat sa pinaka-exciting na parte. Ang nasabing pangyayari ay kagagawan pala nitong si Mr. Rick na bagya din nagrereklamo sa dami ng kahilingang pinapagawa sa kaniya nitong binata upang maitago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kasabay na kanyang naalala itong pangako ni Jinyuk na kanyang bibigyan ng isang kaliskis nitong kanyang alagang si Goguma ang matanda kapalit ng kanyang kahilingan, na literal na hindi nga nito magawang tanggihan. Makikitang ang hiniling pala nito sa matandang floor manager ay ang paglalagay ng barrier sa ika-8 palapag upang magawang hindi mangialam ng mga higher beings. Ngunit nabigla nga siya nung kanyang masilayan ang kakaibang notification na patuloy na isinasaad sa kaniyang harapan ng system, na labis kang nagbigay ng pagkabahala dito kay Mr. Rick. Pagkatapos doon ay may isang misteryosong individual ang pumasok sa opisina nitong matanda at nawikang hindi nga raw niya inaasahan na lubos na magiging handa etong si Kang Jinyuk sa pagkakataong ito habang winawasak ang naunang harang na inilagay nitong matanda sa system. Gayon din nakangitingang nawika na hindi lamang siya naghanda ng sorpresa para sa kanila, kasabay ng tuluyang pagkawasak ng barrier mga master.